Juan. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Kumusta po kayo? Sir, si Barangay Kagawan Narbasa, Tugulo Narbasa po, ng Barangay Salong, Kalapan ng Pagduro po. Kayo po ay barangay konsyahal. Opo. May bipatso ba kayo dito sa inyong barangay? O sir, bago lang po nagkaroon po ng BIPAS dahil po sa pangyayari po na nagkaroon po ng training mga last month po. So, meron po kami BIPAS po ngayon. Sa kasalukuyan po, ilan po ang miyembro ng BIPAS ninyo? Sa kasalukuyan po sir ay pinangunahan po ang aming po ng barangay.
Ako bilang kagawad po at ako po ang nag-teacher po ng peace and order at saka po ang akin pong mga siyam na barangay po. Siguro. Ano po ang komposisyon ng BPATS ninyo? Yung nga sabi, yung definition ng BPATS po namin ay yun na nga po yung barangay bilang siya ang namumuno po sa BPATS. Ako po bilang kagawad na siya po ang naatasan po ng buong barangay na nag-teacher po sa peace and order po ng barangay. Ano po ang mga pangunahing gawain ng BPATS sa inyong barangay? Ang pangunahin pong gawain po ng amin pong BPATS po ay yun po yung tungkol po sa pag-maintain po ng peace and order sa amin pong barangay. Yun po ang para po ma-maintain po ang peace and order. Kami po ay nagpapakalap po ng barangay sa pamagitan po ng patrolling sa mga area po na medyo madidilim, yung mga area na suspected na nandun po ang mga kawatan, kaya mga masasamang elemento. At nagkakaroon din po kami maintain po kami ng traffic sa mga tapat po ng mga eskwelahan para po maprotektahan po ang mga bata na tumatawid sa highway. At meron din po kaming na-assign doon. Minsan po, bilang ay sa umaga, ina-assist ko rin po yung amin pong naka-assign doon na duty para po maganda po ang pagkatawid ng mga bata. Iba pong namin po ay nagkakaroon din po kami ng clean and green sa mga lugar na kita namin po na masusukal at nagtatanim din po kami ng mga punong kahoy sa mga reserve na luti po na nasa sakupan po ng aming barangay. Yun po, ang BPATS po ay ang isa pong pan po ay yan po lagi pong kasama po sa tawag po ng tungkol po sa mga disasters. Tumutulong po ang lahat po ng barangay para po lahat po ay alert po yan pagdating po ng may kalamidad po sa aming barangay po. Tungkol po sa iba pang mga gawain, sa gawain mga ng pulis, ano po ang naitutulong natin? Tungkol po sa gawain po ng aming tungkol sa mga police assistance, nagbibigay din po kami ng police assistance lalo po sa mga mayroong mga okasyon sa isang at nangangailangan po ng police assistance. Kung wala pong hindi kami nakakapunta sa police station, kami na rin po ang nag-assist sa mga okasyon na ginagawa po ng aming barangay. Ano pa pong mga tulong na itutulong natin sa kapulisyahan? Yun pong pag-ano po ng mga subpuena, yung mga pag-identify po ng mga suspected na mga criminals po, yung mga takas, kaya yung mga may warrant of arrest, ina-assist po namin ng mga polis sa kanilang pag-ano po sa aming barangay. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa tinatawag na pulis sa barangay? Pulis ba na Pulis po sa barangay. Ang mga pulis mismo sir na assign sa barangay. Kasi po, alam ko po, bawat barangay po ay may mga assign na pulis na siya po rin nag-assist po sa amin tungkol po sa mga sa pagtutupad po ng mga sa pulis. Maganda po ang talaga pong kailangan talaga na mayroon pong mag-assist sa aming pulis. Dahil unang-una, kami po sa BPATS po wala naman pong armas. Kaya kung hindi na namin kayanin po ay talagang kami nag-i-request na po sa kanila na kami po ay kanilang assist naman dahil wala po kami sapat na kagamitan para po may po yung mga komunidad na umikot sa aming barangay. Sa palagay po ninyo,
ang pagtutulungan ng kapulisyahan at ng mga barangay ng komunidad ay isang malaking bagay sa ating community. Opo, ayun po talaga napakalaking bagay po. Talagang ang pagtulong-tulong po ng mga taga-barangay at ang kapulisan po ay napakalaking bagay po para po sa pagiging peaceful po ng lugar, lalong-lalo po dito sa Calapan. Salamat po sa inyo. Kayo po si Kagawad Chudulo Narbasa po, dito Nang- sa Salong Calapan City po. salamat po. Salamat din po, sir. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman. Maaari ba sabihin mo ang iyong pangalan at saan ka naka-assign? Ako si P1 Sardenya, assign sa Calapan CPS. So ngayon, assign ako sa investigation, pero kasama ako sa activity ng ating stasyon dito sa BPATS, sa Crime Prevention. Tumutulong ako sa paraan ng pagtuturo ng self-defense dito sa ating mga kasamang mga tanod. Ano ang masasabi mo sa ating BPATS ng Calapan? Sa kanila interesado naman silang matuto para magampanan ng maayos yung kanilang trabaho. Ayos na nakita ko sa kanilang merong improvement, mas nagkaroon silang tiwala sa sarili at lakas ng loob para gampanan yung kanilang trabaho. Anong masasabi mo doon sa tinatawag na PSB? PSB. Tungkol naman sa PSB, malaki yung naitutulong niya sa isang barangay dahil lang isang barangay meron agad na isang pulis na malalapitan. Hindi na sila maghahanap ng sino pa. Meron agad isang tao na kukontakin at tulad sa akin, lapitan ako ng aking barangay, na-actionan ko agad. Ako ay naka-assign ngayon sa Barangay Suki. Kung may problema sila kailangan ng assistance ng isang pulis, madali ako nakakapunta. Dahil ako mismo ay doon nakatira sa barangay na yan. Sa sarili ko namang ginagawa bilang isang PSB, yung mga BPATS doon sa aking barangay, sa Barangay Suki, tinitipong sila at sumasama ko sa kanilang mga aktibidades. Sa paglilinis, sa gabi kapag wala akong gawa, pag off-duty ako dito sa estasyon, sumasama ko sa pagro-ronda. Ginaguide ko sila kapag medyo kailangan gabayan yung kanilang ibang mga aksyon sa pag-responde. Tinutulungan ko sila. Ngayon din itong mga pagturo ng martial arts, siya samantala ko yung mga pagkakataong kasama ko sila, tinuturuan ko sila para naman sa kaalaman sa pagdidepensa sa sarili nila at sa mga tao ng barangay. Ano masasabi mo sa peace and order ng Suki mula nung hindi ka pa assign doon at sa ngayon? Dati, napansin ko na ang mga BPATs o yung mga tanod natin gustong tumulong sa mga kabarangay na nangangailangan ng tulong lalo na kapag may mga gulo. Pero sila mismo ay nahihirapan dahil nga kulang kaalaman nila kung paano depensa ang sarili nila. Nung nakita ko yun, pinasok itong pagtuturo ng self-defense. Nung matutunan nila, kahit sa kakaunting kaalaman na natutunan nila ngayon, nakita ko na nagkaroon sila ng lakas ng loob panggampanan yung kanilang trabaho. Yung mga dating hindi nila kayang awatin o pigilin ng gulo, nagagawa na nila ngayong ayusin. Yan na po lamang. Marami po salamat. Maraming salamat. Pwede bang malaman ang iyong pwesto at pangalan? Magandang hapon po, sir. I am Police Chief. I am Police Superintendent Disterio Cancelao, the Chief of Police of Calapan City Police Station. Anong masasabi mo sa ating programa tungkol sa PSB at saka sa BPATS?
Ito po sir ay ang ating BPATS ay isang bilang bahagi po na pinapatupad ng ating pamunuan ng PNP. Ito po ay lubhang napakahalaga sapagkat alam naman ho natin na ang ating kapulisan ay masasabi nating under man tayo o kulang tayo sa mga tauhan. At sa pamamagitan po nito ng ating BPATS ay napupunan natin yung ating deficiency ng ating mga yung number ng ating mga kapulisan. So ibig pong sabihin, yung mga bagay na itong mga serbisyo na kung saan ay ini-expect sa atin sa mga pulis, at dahil nga po doon sa kulang tayo ng mga kapulisan, yung ating mga police functions o kaya yung mga bagay na dapat ay gawin ng ating mga BPATS, ito yung ating mga false multipliers natin ay sila po ang siyang nagsasagawa. So giving the example dito po sa Kalapan, ako po ay mayroong pong 70 barangays. Ang ating kapulisan po dito ay kulang po at ito ay mahigit po sa kulang po ng 100 at ito po ay lubhang kulang upang naganon yung inaasahang serbisyo ng ating mga umayan ay ating pong magampanan. At isa pa po doon, mayroon po tayong mga lugar dito sa Kalapan na kung saan ito po ay malalayo, na kung kinakailangan po na serbisyo ng ating mga kapulisan, it will take time na kung kinakailangan ay makarating doon sa kanilang lugar. So dapat po ay before pa man na dumating ang ating mga kapulisan doon sa area na yon, ay mayroon na po magsasagawa ng serbisyo na dapat isagawa ng ating mga kapulisan. So ito po yung ating mga BPAT. So sa ngayon po, bilang bahagi ng aking programa dito sa ating istasyon, ako po ay nag-conduct ng training at sa katunayan po ay ako po ay nakabuo ng 359 po ng participants at by next week ay sila po ay mag-graduate na at ito po ay aking makakatulong sa sasagawa ng aking mga functions dito sa aking lungsod upang nang sa ganon ay ang katahimikan at order dito sa ating lungsod ay mapanatili. Ang pulis sa barangay po natin, aktibo po ba? Opo, at maliban po yun doon sa ating pulis sa barangay ay active po at dito po sa aking Kalapan ay meron po akong 62 barangays at ang mga barangay na puno yon ay may nakatalaga pong mga pulis. Meron pong mga nakatalagang pulis doon. Meron po akong mga barangay ng aking cluster. So yung magkakalapit ng barangay ay meron pong may at least isang pulis na nakatalaga doon upang nang sa ganon ito po ang magiging conduit o kaya magiging partner ng mga barangay official in terms doon sa peace and security doon sa kanilang lugar, na kung sakaling mayroong problema, ito ang kanyang magiging link dito sa ating istasyon. Ano po masasabi natin sa peace and order ng dito po sa aking nasasakupan sa lungsod ng Kalapan sa pakikipagtulungan ng ating mga stakeholders at isa na rin ito po itong ating pag-utilize ng maayos sa mga BPATS nito. I could say sir na ang ating sitwasyon dito sa Kalapan ay generally peaceful. Salamat po. Okay, maraming salamat po sir.